Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpasimula sa ating papupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa awit kabanata 150, purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas sa taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin si Yahweh sa lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Atin po siyang purihan. Halina't sama-sama tayo magpuri sa ating Panginoon sa mga ito. Sa patuloy po natin na pagpuri sa salamat sa ating Panginoon, tunay nga ang Diyos natin ay buhay sa bawat isa sa atin. Ilapit natin, idulong natin ang pusong isipan natin sa Kanya. Dahil Siya ang makapag-fulfill ng mga needs na kulang sa atin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, ilapit natin sa Panginoon inyong pamilya, inyong kalsugan, inyong mga pangangailangan ng inyong spiritual na kalakasan, lahat ng bagay sa mundo ay na-conquer na kaya. Kapatid, idulog natin ang puso natin sa Kanya, padalisayin natin ito, at ang Kanyang banal na Espiritu ang siya matutuwid at matutulong sa atin. Pusong dalisay
arawan na ito, nais namin magpasalamat at magpuri sa iyong kalooban, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng pagpapala at pag-iingat sa kalagitnaan ng mga pagsubok namin pinagdaraanan. Sa kalagitnaan ng pandemya nito, Panginoon, hindi niyo po kami iniwan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. Tawag sa pagsamba. Purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Tayo po yumukot manalangin. Dakilang Panginoon, aming Ama, salamat po sa araw na ito. Narito po kami upang papurihan at kadakilaan ka. Salamat po sa patuloy na biyaya na aming natatanggap. Humihingi nga po kami ng kapatawaran sa aming pagkakasala. Salamat Panginoon na patuloy mo kaming kinagabayan, iniingatan. Patuloy mo nga po kaming bigyan ng kalakasan, katalinuhan, at kasiglahan sa araw-araw upang kami makabangon at patuloy na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Lord, kung meron man po sa amin yung nakakaramdam ng sakit or kahirapan at kung ano man yung kabigatan sa aming mga puso, ikaw na nga po yung humipo sa amin upang pagalingin kami at makita namin na nariyan ka, Panginoon, na kumikilo sa aming mga buhay. Lord, itinataas nga po namin inyong pangalan. Kayo po yung manguna sa aming mga buhay sa araw na ito at sa linggo na darating. Idinadalangin din po namin yung tagapagsalita namin, Panginoon, ngayon. Ikaw yung kumilos sa Kanya upang marinig namin ang inyong mga salita at naway maisabuhay namin ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
pagbasa ay matatagpuan sa Ruth, Kabanata 1, talata 1 hanggang 18. Ruth chapter 1, verse 1 to 18. At ito po ang sinasabi. Si Elimelech at ang kanyang sambahayan sa Moab. Na ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Juda ay pansamantala munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kelion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ni Ephrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang biyuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Malon at Kelion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Bumalik sa Bethlehem si Naomi kasama si Ruth. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Juda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, "Umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan, at manirahan sa inyong mga nanay, kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumaot at sa akin, naway maging mabuti rin kayo sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya." At sila'y hinagtan ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, "Hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyong bayan." Sumagot si Naomi, "Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang, hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong makakapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari, kaya't mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian." Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan, at hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." Sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay at doon din ako maililibing. Parusahan sana ako ni Yahweh na pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan." Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Para naman po sa ikalawang pagbasa, ito ay matatagpuan sa Marcos 12, talata 28 hanggang 34, chapter 12, verse 28 to 34. Ang dalawang pinakamahalagang utos. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong. "Alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoong nating Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Wika ng tagapagturo ng kautusan. "Tama po, Guro. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig
sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito kaya't sinabi niya, Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Amen. Together may your spirit work within us. As together may we glorify your name. Moving round us, our hearts begin to worship. We'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that our hearts begin to worship. We'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that our hearts begin to worship. We'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Ang mga salita ng Diyos na ngayon ay ating pagbubulay-bulayan ay nangangailangan ng mataos na isipan, puso at kalooban. Sapagkat ito ay nagpapahayag ng pinakamataas na antas ng kalagay ng bawat isang tao sa harap ng Diyos. Sapagkat
Dito'y ipinagkakaloob niya sa atin ang wasto at karapat-dapat na paraan ng pakikipag-unay sa harap niya at sa kapwa-tao. Ang mga ito ay atas na iniaatang sa atin na naroon ang kanyang tiwala at pag-asa na ito ay malugod nating matutupad alang-alang na rin sa ating kapakinabangan sa kasalukuyan at sa darating. Ang mga ito ay binubuo ng kanyang mga kautusan na nakatala sa banal na kasulatan. Sa Ebanghelyo ng Panginoon sa ngayon kay San Mateo, Kabanatang 22, talatang 36 ganito ang isinasaad. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya ni Jesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. Ang pangalawang katulad nito ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ang lahat ng kautusan ay natupad sa pamagitan ng isang salita, pag-ibig. Sa aklat sa Taga-Roma, Kabanatang 13, talatang 10, ang pag-ibig na ang siyang katuparan ng kautusan. Ang salitang ito ay maituturong din na sadyang idinisenyo ng Diyos kung bakit mayroong malapit na relasyon ang Diyos sa tao, ang tao sa Diyos, at ang tao sa kapwa. Ito ay pinatutunayan na higit pa sa ibang virtue o kagalingan. Tulad ng pananampalataya at pag-asa. Ang sabi sa unang Korinto, talatang 13, ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Dahil dito, nais ng Diyos na ito ang magsilbing tali na mag-uugnay sa atin sa Kanya, sapagkat kung ang laman ng ating puso ay pawang pag-ilinsunod sa Kanya, tayo ay mayroong buhay na matagumpay. Paano ba natin maiibig ang Diyos na hindi natin nakikita? Mangyayari ito at maipapahayag natin sa pamamagitan ng ating active na karanasan sa bawat araw na gumagawa sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na kumikilos sa bawat isa sa atin. Hindi ka panipaniwala ang taong nagsasabing umiibig sa Diyos, ngunit walang pamumuhay at gawa na ayon sa kalooban ng kanyang kinikilala o sinasampalatayanan. Subalit sadyang nakakikilala, natural na di siya mapakali hanggang hindi siya nakalalapit at nagkakaroon ng kaugnayan sa kanyang iniibig. Handang sumunod anuman ang naisin ng kanyang pinagkukulan ng kanyang pag-ibig. Sabi nga ng isa nating kinikilalang dakilang makata, o pag-ibig na makapangyarihan, pag ikaw ang pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. May katotohanan ba ito sa karanasan ng bawat isa sa atin? Ito ay totoo sa ating mga kababayan na kinikilalang mga bayani. Iniwan nila ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang tahanan, ang lupang kanilang kinabuhayan. Sinuong ang digmaan, handang magwis ng buhay upang ipagtanggol ang inang bayan. Walang iba
na nangibabaw sa kanilang mga puso, sa kanilang isipan, kundi ang pag-ibig sa sariling bayan at sa kapwa. Paano ba ang ating pag-ibig na magagawa sa harap ng Diyos o pag-ibig sa Diyos? Sa Ebanghelyo ng Panginoon sa ngayon kay San Juan, Kabanata 14, talatang 15, ganito ang sinasabi: kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Gaano ba natin siya iniibig? At paano? Ang malayang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay siyang kaparaanan ng pagtupad ng kanyang mga utos. Sapagkat siya ay sumasa atin. Ang sabi nga sa awit, kung saan ako akayin, ay doon ako lalakad. At ang pagsunod sa kanyang kalooban ay kapahayagan ng ating pag-ibig sa kanya. Ang pag-ibig kay Jesus ay tinuturing na it's a matter of the heart and spirit, a matter of man's most vital part, man's most inner being, all that a man is. Ang puso ang tinatawag na seat of man's affection and will and devotion. The heart causes a man to will, to give himself either for good or bad. To love Jesus means that a man focuses his heart and affection and will upon God and giving all what he had, receiving the love of God. Ang pagkaloob ng sarili at pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos. Ito'y nangangailangan ng sumusunod. Malayang pagtanggap ng ating kalooban kay Jesus. Pakakaingatan ang ating kaugnayan sa Kanya. Ating ipagkakatiwala ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon at sa Kanya mga gawain. Ang pagtatalaga o pag-aalay ng ating buhay sa Kanya ay pinagiging katanggap-tanggap. Sa Romans chapter 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamahid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. Ang pangalawang utos ng Diyos sa atin ay ang ating ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Iniatas din dito na ating ibigin ang ating sarili. Mayroong pag-ibig sa sarili na masama o hindi nakabubuti maging sa kanyang sarili na dapat masupil at maiwasan. Subalit, mayroong pag-ibig sa sarili na natural na kailangang maingatan, mapanitili at maitalaga sa Panginoon. Dapat ibigin ng tao ang kanyang sarili ayon sa pangangailangan ng ating katawan at ng kaluluwa. Sa kabilang dako, ay niyatas din na kailangang ibigin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Gayong kataas at kataos tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. At mayroon ding pagkakataon na nangyayaring nagsasakripisyo ang ating sarili alang-alang sa ating pag-ibig, sa ating kapwa, sa ating minamahal sa buhay. Ang paggawa ng mga gawain tungkol sa relihiyon ay mabuti. Subalit hindi ito ang pangunahin na sa isang Diyos na pagsikapan natin gawin. Ang pag-ibig sa Diyos, sa kapwa, sa sarili ang kanya nais. Ang mga gawaing pangrelihiyon ay naukol sa mga rituals, observances, ordinances, laws, and others.
Ang mga ito ay walang buhay, unfeeling, unresponsive. Ito ay mga material objects tumutulong para maging relihiyoso. Ang ating pag-ibig sa ating kapwa, sa sarili, ang nagsisilbing kapahayagan ng ating pag-ibig sa Diyos. Sino ba ang ating kapwa? Ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon sa sulat ni San Lucas, Kabanatang 10, talatang 30 hanggang 36, ganito ang sinasaad. Sa istorya ni Jesus, sinasabing may isang taong bumaba sa Jericho na isang mapanganib na daan, kaya't siya'y nahulog sa kamay ng mga masasamang loob, na siya'y sa kanya'y gumawa ng pagsamsam, at siya'y hinampas, binugbog, at nagsialis, na siya'y nakahandusay, iniwang halos walang buhay. At nakataong sa lugar ding yun, na padaan ang isang saserdote, reliyoso, taong simbahan. Ngunit na makita ang nakahandusay na pinaslang, ay lumihis, dumaan sa kabilang tabi. Sumunod ding dumaan doon ang isang relihiyoso. Ang isang Levita, gayon din ang kanyang ginawa, umiwas sa dako ng biktima. Subalit nang napadaan doon, ang isang Samaritano, bumaba sa sasakyan, ilabas ang kanyang panlunas, tinalian ang sugat, pinuhusan ng langis at alak, isinakay at kanyang dinala sa bahay tuluyan. At kanyang sinabi na sa kanyang pagbabalik ay babayaran ang anuman na nakonsumo ng kanyang dinalang pasyente. Dumukot ng 2 denaryo na ang katumbas nito ay 24 hanggang 40 araw na rent ng room and board. Ang mabuting Samaritano ay inuna ang awa, kabutihang loob, higit pa sa pera, panahon, trabaho, opinyon, o prejudice. Hindi na niya kinilala, inusisya ang nangangailangan, bagamat ito'y isang Hudyo na kaaway ng kanyang lahi. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang puso, habag, at lahat ng may tutulong sa gipit na kalagayan ng isang tao. Sigurado tayong lahat at bawat isa sa atin ay di makakaila na sa bawat mayroong kalagayan na ganito ay tayo'y nagkakaroon ng ganitong karanasan. Nakatulad nito, mga pagkakataong mayroong nangangailangan ng ating tulong, ng ating damay, ng ating saklolo. Paano ba natin iharap ang gayong mga pagkakataon? Ikaw ba ay iiwas tulad ng saserdote at ng Levita dahil sa mabigat ang iyong idadahilan? O matutulad ka sa mabuting Samaritano na naging mabuting kapwa-tao? Sa pagkakataong iyon, sa harap ng kausap ni Jesus, matapos na kanyang banggitin ang mga pangyayari sangayon sa kanyang kwento, ay sumagot ng angkop na atwastok ang isa na gagawin din niya ang ginawa ng mabuting Samaritano. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Humayo ka at gayon din ang gawin mo." The Lord's commission is forceful to every one of us. Humayo at maging mabuting kapwa-tao. Kung aasahan lang natin ang ating sariling kakayahan, mabigat na sabihin na tayo ay
pag-ibig ng tapat sa Diyos, sa kapwa at sa sarili. Makakayalaman natin ang lahat na ito kung nasa sa atin ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Ibinigyan niya ang kanyang sarili. Pinasan ang ating mga kasalanan upang iligtas mula sa kapahamakan, kiyak na kamatayan. Subalit upang maganap ang pagtubos, kailangan natin ang sumampalataya sa Kanya, pasakop sa Kanyang pag-ibig. Ipagkaloob natin ang ating sarili. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan natin at ating talikuran. At kung matanggap na natin sa Kanya ang kapatawaran, sa gayon tayo ay magiging Kanya at Siya ay sa atin. Wala nang dahilan pa para tayo ay hindi kumilala, pasakop at ipamuhay ang dakilang pag-ibig sa atin ng Panginoon na sa bawat araw tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pag-ibigan sa isa't isa, pag-ibig na mula sa Diyos. Amen. Sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, as we offer up to you the sacrifices of joy. Tayo ay yumukod, tayo ay manalangin. Sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming iaalay ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong dakilang presensya na sa amin ngayon ay lumulukob sa aming pananambahan. Aming patuloy na binubulay at laging iniingatan sa aming puso ang dakilang kaloob sa bawat isa sa amin ang iyong pag-ibig mula sa pinakadakila
kataas-taasan, kabanal-banalang makapangyarihang Diyos. Sa sandaling ito, O Ama, ipagalaw mo sa amin ang iyong pagpapatawad sa aming mga nagawang di karapat-dapat sa iyong banal na harapan, upang ang aming mga labi at puso nagpupuri sa iyo ay magkaroon ng karapatang makasamba sa iyo. Inibukas namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga puso upang iyong pagarian at iyong linisin. Ipagkaloob mo sa amin ng iyong patnubay upang aming maranasan ang mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan, na matanggap namin ang iyong pag-ibig na gaya ng iyong ipinagkaloob sa bawat isa upang kami kaibig sa aming kapwa. Inadalangin namin na may pagpapasalamat ang pagpapalang tinanggap ng bawat hakmo na sa kabila ng mga panganib na nagdulot ng malaking pangamba sa buong sanglibutan, iyo, Panginoong, iniligtas ang bawat isang anak mo. Hindi na, Panginoon, ikaw maghari sa matinding panganib na dinudulot ng karamdamang pumuputi ng maraming buhay sa buong sanglibutan. Kaya't aming idinadalangin na maghari nawa ang iyong kalooban, ang paglitas sa klolo sa malagim na kinaharap ng aming sanglibutan. Sa kabila ng mga kaganapin ito, aming ipinagpapasalamat na masamba ka namin sa kakaibang kaparaanan dahil sa kasalukuyang kalagayan. Pagpalain mo aming idinadalangin na iyong, O Panginoong, patuloy na ipagkaloob ang iyong biyaya sa iyong mga anak na sumapit sa kanilang mga kaarawan, mga anibersaryo, mga piling araw na naranasan nila ang di karaniwang biyaya sa kanilang buhay. Dinadalangin din namin sa iyo ang mga anak mo na may dahilang mabigat na dinadala sa kanilang mga buhay, mga karamdaman, iba't ibang uri ng pangangailangan na nakabibigat sa araw-araw. Patnubayan mo ang iyong mga anak sa patuloy na pananampalataya sa paglilingkod sa iyong iglesia mula sa aming mga gagawa hanggang sa bawat kaanib. Iyong patuloy, O Panginoong, ipagkaloob ang patnubay at patuloy naming ipasakop ang aming sarili sa iyong banal na kalooban, sa iyong paghahari, sa iyong mga anak, na mga iyong pinagpapala mula sa gawain sa araw-araw. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming idinadalangin ng buong pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ng ating pinakamataas na pagkaunawa. Ingatan nawa ang inyong mga puso at diwa sa kaalaman sa pag-ibig ng Diyos at ang kanyang anak na si Kristong ating Panginoon, at ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay sumainyo at manatili sa inyo magpakailanman. Amen.